po sa inyo mga kababayan. Loobin nawa ng ating Panginoon Diyos na nasa mabuti po kayong kalagayan sa mamparte ng ating bansa, ng mundo. Loobin nawa na ingatan po tayo sa lahat ng mga panahon, mga kababayan. So this is episode number 69, mga kababayan. This is episode number 69. Bali, bibigyan ko po siya ng title na may true justice system ba sa atin? So, yan po ang pag-uusapan natin tungkol po sa justice system po ng bansa. Kaya ang tanong po, meron bang totoong justice system na umiiral sa ating bansa, mga kababayan? Mga kababayan, itong justice o yung katarungan, actually nanggaling naman talaga sa Diyos to Ginagaya lang po natin. Pati yung mga batas na umiiral. So ginaya din po natin yan sa Diyos. Magmula nung nagpalabas o nagbigay po ang Diyos ng Ten Commandments sa mga Israelita at saka mga palatuntunan at mga yung mga kautusan. So napakarami po noon. So tayo rin po gumagawa rin tayo ng sariling mga batas para nga sundin nga ng mga tao. Ngayon minsan sa mga batas na yan meron pong lumalabag. So wala po tayong magagawa doon kasi nga lumabag po siya sa mga batas katulad ng mga illegal drugs, mga pagpatay, mga pang-aabuso sa babae at marami pang iba. Ngayon, halimbawa nakulong na nga yung pinaghihinalang suspect. Hindi pa naman siya totoong kriminal habang hindi pa napapatunayan sa korte, mga kababayan. Kaya yan, lilitisin pa po yan sa lower court. Halimbawa, killing, nakapatay. Iyon ay suspect pa lang po yun. So patutunayan pa po yun sa lower court. Siyempre, kukuha ng abogado yan. At siyempre, yung second party na naagrabyado, kukuha din ng magaling na abogado yun para may pagtanggol po. Minsan, yung kriminal, hindi po siya nakakakuha ng mga dekampanilyang abogado. Minsan, kung wala kang abogado, ang gobyerno magbibigay sa inyo. Yung tinatawag nga na PAW, Public Attorney. Ngayon, yun po ay libre, alam ko. Lalo na sa mga walang pera, walang kakayanan magbayad ng abogado. O ngayon, kung kaya man niya, siguro sa ganung presyo lang. Hindi katulad nung mga may kaya. Talagang babayad po yan ng mahal. Ngayon, sa paglilitis na po, siyempre tatanungin na yung mga witness ng magkakaroon nga po ng direct na pagtatanong, tapos yung sa kalaban po cross-examination. Direct examination tsaka cross-examination po yun, mga kababayan. Bakit ko alam? Minsan mo nakaka-attend din ako ng mga public hearing tungkol nga po doon sa lupa na nilalakad namin. Ngayon, minsan po kapag mahirap kayo, kahit na hindi kayo ang may sala, nagkakaroon po ng may sala. Since yung nagrabyado po ay may pera. So, ganun po nangyayari, mga kababayan. At minsan po, yung abogado nung nasasakdal, alam niyo naman minsan paglabas sa korte, body-body yan. Panyero! Panyero! Panyera! Panyero!
So, magkakaibigan po yan sa labas. So, nangyayari po, yung mahirap, nahatulan po ng life imprisonment dito po sa atin. So, nasan po ang justice system doon? So, nawawala po. Gawa nga ng mahirap lamang ang tao, kaya hindi po siya nakatanggap ng justice. So, sa kabilang side naman, nakakuha ng justice kasi nga may pera, mga kababayan. So, bigyan ko rin kayo ng halimbawa doon sa lupang mga hinahabol namin sa hearing. Sa side ng pamilya, ang gagaling magtanggol sa pamilya Pagdating sa labas doon na po nagkakaroon ng bentahan. Ibig sabihin ng bentahan po, siguro sa susunod na hearing, medyo wag naman masyadong ipagtatanggol ang pamilya. Parang ganun po nangyayari. Yan po ay kwento yan sa amin nung pamilyang naagrabyado. So, nalaman nila na yung kanilang abogado, binibigyan daw ng pera ng kabila. Imagine. So, ibig sabihin, nasa ng justice system po doon sa lupa? Nawawala. Kasi nga, wala nga pera kasi ang pamilya. So, nangyayari, talo doon sa hearing na yun. Kumbaga points yun sa kabilang panig, mga kababayan. Kasi nga, hindi masyadong ipagtatanggol po ng abogado nung yung mahirap. Kaya nangyari is although binabayaran siya ng sandali lang po. Ayan po mga kababayan kasi nag-overheat yung aking cellphone. Gawa nga ng may nakatutok na ilaw po dito. So, sinindihan ko na po yung ilaw sa taas, tsaka yung ilaw dito sa side. Ngayon, so nangyayari po, natalo po yung pamilya nag-aabol sa kanilang lupa. Kasi nga, yung kanilang abogado, nabili. Binabayaran ng kabila. So, lahat ng mga statement na sasabihin nyo sa korte, pabor po yun sa kalaban. So, ganyan po nangyayari. So, nawawala po ang justice system. Basta kayo po ay mahirap, walang pera, nawawala po ang justice system. Under laser Kosovo fortress po mga kababayan, hindi na po pwedeng mangyari po yun na yung abogado ninyo ay ibebenta ang inyong laban doon sa kabila o kaya magpapabayad sa kabila. Kasi nga po, under laser Kosovo fortress, everything is documented in real time po. So makikita po ng gobyerno yon kung yung abogado po ninyo ay tumanggap po ng malaking pera po. Kasi nga po may papasok sa kanyang bank account. Let's say binayaran siya ng 1,000,000 para ipatalo lamang yung kaso nung hinahawakan niya. So binigyan siya ng 1,000,000 na pera nung kalaban. So makikita po ng gobyerno yon mga kababayan. Pati nung yung nire-represent niyang mga mahihirap mga kababayan. So makikita po ng gobyerno yon. Kaya pwede po siyang mademanda diyan. Yun yung abogado mismo mga kababayan. Kaya under laser Kosovo fortress, doon pa lamang po tayo magkakaroon ng tunay na katarungan. Kasi nga po, hindi na po pwedeng bayaran si ganon. Kasi nga, matatrace po, matatrack at madadocument na yung abogado nagpabayad po ay may pumasok na pera po sa kanyang bank account, mga kababayan. So, hindi po maganda yon. Bilang abogado, pwede kayo madisbar o mademanda, mga kababayan. Kaya nga,
napapag-usapan lang, katulad nung massacre na pamilya dito sa nangyari po sa ating bansa, hindi ko na po sasabihin kung saan lugar. So, nakulong po yung mga salarin, yung mga suspect. So, 3 miyembro ng pamilya po yung na-massacre. Parang pagkakaalam ko na-rape pa yata yung dalaga. So, matagal din nakulong po yung mga suspects. So, pagdating po ng final judgment, I think galing sa Supreme Court yata. Pinaboran po ng Supreme Court yung mga suspects. Kaya nangyari po, na-clear po ang kanilang kaso. So, yung nagrabyado po, siyempre masama po loob. Namatayan kayo ng inyong mahal sa buhay. Kahit naman sa akin mangyari yun. Naku po, masakit po yun. Namatay ang asawa mo at 2 anak na babae. So, masakit po yun sa tatay. Para ang mangyayari po dyan parang gusto ko na rin siguro sumama dun sa mga mahal ko sa buhay. Kasi nga, mahirap ma-confront yung mga ganong naulila, mga kababayan. Mahirapan. Sobra lungkot noon, mga kababayan. May Diyos naman na pwedeng magbigay po ng kapayapaan doon sa tao, mga kababayan. Pero namatay na rin yata yun, yung tatay. Ano ang ibig ko sabihin? Base dun sa mga ebidensya at sa mga witnesses, pagitan-pagitan naman na talagang daw na may kasalanan po talaga yung mga suspect. So, pagdating sa higher court o sa Supreme Court, nabaliktad po ang decision ng lower court. Sa lower court kasi na guilty, siyempre appeal, court of appeal o siguro natalo dun sa court of appeal yung mga suspects. So, siyempre meron pa tayong higher court, which is sa Supreme Court, mga kababayan. So, nangyari po doon, pinagbotohan, nanalo po yung pumabor po doon sa mga suspect. Kaya nakalaya po sila, mga kababayan. Ngayon, kung meron mang naganap na money involved po dyan, hindi po natin makikita po yun, mga kababayan. Kasi nga po, hindi po natre-trace ang pera. Katulad din po yun sa corruption, sa mga illegal drugs, mga illegal recruiter. So, hindi po yan natre-trace, mga kababayan. Kaya, hindi ko masabi kung nagkaroon po ng tunay na justice system po dito. Dahil yung suspect nagkaroon po sa paniwala nila meron justice sa kanila. Sa side naman yung nagrabyado, sa paniwala niya nawalan po siya ng katarungan, mga kababayan. Pero under laser course of fortress po, kahit ganong kayaman po kayo, hindi niyo na po pwedeng gawin yung magkaroon po kayo ng mga bayaran po yung mga hukom. Hindi po pwede yun. Mado-document po yun, matatrace, matatrack in real time na si hukom ay tumanggap po ng pera. So, hindi po maganda sa kanyang side yun. Kasiraan po yun. So, doon pa lamang talaga magkakaroon po ng tunay na kapayapaan o tunay na justice ang bansa, lalo na yung mga mahihirap. Kapag umiral na po itong tinatawag na laser course of fortress. Sabi ko nga sa inyo, more than 52 major crimes po ang pahihintuin po ng laser course of fortress. Katulad kahapon, episode number 68. Matatawa kayo. Tungkol po yun sa family na maiiwasan na pong masira, mawasak ang pamilya. Kaya ang family, stay forever. So, ganun din po dito sa justice system. Kapag umiral na po ang laser ko, everything is documented na po.
hindi na po puwedeng, magbigay pa kayo ng, suhol o bayad sa mga justice, sa mga judge o sa abogado, mga kababayan. Kaya ang iiral talaga dito, pagalingan na talaga ng talino ng mga utak ng mga abogado, kung sino yung papaboran. Pati nga yung mga judge, hindi na rin po puwedeng tumanggap po yun ng pera, mga kababayan. Kaya mangyayari po diyan, yung tingin po ng judge sa lower court, talagang pantay na pantay po, mga kababayan. Hindi po puwedeng, kumikiling sa iba, tapos sa isa hindi. Dahil walang pera yung isa, dahil sa gano'n na yun. Hindi na po puwede yun. Hindi na po puwede yun. Malabo na po yun. Kaya ang tingin po ng judge, doon sa parehong abogado po, is pantay-pantay po, mga kababayan. Katulad din po ng Diyos na ating creator, pagdating sa general judgment po, wala pong palakasan doon. Ipakikita po ng Diyos lahat ng inyong mga ginawa, kalihim, mga masama at mabuti. Ipahayag po ng Diyos yan sa huling general judgment. So doon po, ang Panginoon, talagang justice talaga. Talagang titingnan po doon kung talagang ikaw ay malaki kasalanan mo. At yung isa naman o hindi. So kung talagang malaki ang kasalanan, papunta po yun sa impyerno. Ngayon kung kayo po ay mild lang pero tumanggap ka sa Panginoon, nagsisi ka, papunta po yun sa langit, mga kababayan. So ganun po tumingin ng Diyos, pantay-pantay po yun. Wala pong kinikilingan yun kay presidente yung hinahatulan, kay mahirap, presidente mayaman, kay mahirap ka, kung masama ka naman, sa impyerno po rin po. Ngayon kung siya naman ay makapangyarihan, mayaman, at tumanggap sa Panginoon, sa langit po yun. So yun po ang pagbabasihan ng Diyos. Kaya nga underline siya ko sa fortress po, yung judge po, injustice, pantay-pantay na po ang pagtingin po niyan sa mga tagapagtanggol. Walang lamang dito, walang doon sa kabila. So pantay po yun. So tinitingnan po ang mga statement na inilalabas po ng mga tagapagtanggol, mga kababayan. Kaya masasabi ko po dito sa episode number 69, mga kababayan, may true justice system ba na umiiral sa atin? Under laser ko, habang wala pa laser ko sa fortress, on my side, wala po. Para lamang po talaga ito sa mga mayayaman, mga kababayan. At hindi po yan para sa mga mahihirap, mga kababayan. Kaya nakakaawa naman ang ating mga mahihirap. Kaya nga, minsan binibiro ko yung mga ibang kasama ko na kung sakaling ako'y maging presidente o pangulo, itatalaga ko sa Bureau of Correction yung isa kong kaibigan na pastor Lito, tsaka si Pastor Boy. Sila po ang magiging director at assistant director po ng Bureau of Correction. Ang matching order ko po doon ay turuan ng mga preso ng salita ng Diyos at gawing mga mananampalataya, mga kababayan. Ngayon kung nangyari po yun at nakitaan po ng mga pagbabago, ay posibleng mabawasan na po ang kanyang sistensya, mga kababayan, at lumaya na maaga. At possible na magkaroon din po ng malaking church o parang panalingan, prayer house doon po sa loob ng
bilibid para magsama-sama po lahat ang mga mananampalataya, mga kababayan. So nakakalungkot, mga kababayan, ang justice system ay para lamang sa mga kilala, may pera, mayayaman, mga kababayan. Hindi po ito para sa mga mahihirap. Pero underline ko sa Fortress po, pantay-pantay na po ang tingin ng mga justices, mga kababayan. So, siyempre, yung mga gumagawa po ng mga paglabag sa mga batas, underline ko sa Fortress, hindi na po kayo gagawa ng crimes and corruption during that time na pinahihiral na po yan. Kaya nga ang crime o yung petty crime during that time, magtataka kayo ay zero. Wala na pong nagbebenta ng droga, wala nang nag-i-scam, wala nang nagbebenta ng kanyang sarili, wala nang yung kanyang mga anak ay pinakikita yung katawan sa ibang bansa. Mawawala na rin yung mga drugs manufacturing, drugs distribution, mga hold up, carnapping, robbery. Tapos yung mga pagdudukot po sa mga tao, hindi na po pwedeng mangyari po yun. Dalawa po mata ng ating laser ko, isa pong transaction at isa pong satellite. So makikita po kayo doon, kitang-kita po kayo yung inyong pangalan, place, date, and time of crime. Pati yung pangalan ng biktima po, mga kababayan. So makikita po doon yun. Kaya in the end, hindi na po ninyo gagawin yung mga ganyang mga crime, mga kababayan. Kaya ang may papayo ko, mga kababayan, ay palagi iba yung pag-iingat po. Mag-ingat at maging alisto po sa kapaligiran, sa ating mga tahanan. Dahil hindi po natin alam kung kailan mag-i-strike po ang mga kriminal, mga kababayan. Katulad nung isang yung nangyari doon sa Tondo, kumakain ng tanghalian. Kita nyo? Hindi nyo akalain na titirahin kayo doon ng 2 salarin. 4 na putok. Puro sa ulo. Dapat yun, pag ganun, dapat ang pintuan nakasara, nakalock. Wala, open na open eh. Malamang may atraso, hindi po natin alam. Hindi naman kayo papatayin kung wala kayo atraso, mga kababayan. Kaya nga, as much as possible, iwasan ninyong magkaroon kayo ng atraso sa inyong kapwa. Kasi nga, mga Pilipino, alam niyo naman, maramdamin, masasakitin. Mga konting napahiya lamang yan, o parang nagradyado ng konti, o napahiya, minsan nagagalit na, taas boses, mura na, at maya-maya uuwi, may dala-dala ng mga itak o kutsilyo, baril, mga kababayan. So isa pa yung baril na yan, underlay ko sa Fortress po, nakasulat po yung mga baril na yan. Yan po ay i-re-register po yan. Palalagyan po natin siya ng microchip o microcontroller. Kasi nga po, may nakakaintindi po ako ng microcontroller programming po, mga kababayan, yung tinatawag na Arduino. At marami na rin po akong nagawang mga program doon po sa Arduino. So yung po mga sandata po ng buputok na yan, malalagyan po yun ng microcontroller para just in case na ginamit po yun sa crime. Malalaman po doon kung kanino galing yan kasi nga meron po siya microchip na naka-embed doon sa bakal. Place, time, date, kung kailan ginamit po yan, ma-detect po yun ng ating laser control Fortress, mga kababayan. Kasama rin po dyan yung mga cellphone, mga kababayan. So hindi ko lang masyadong
inaano sa inyo, pinapaliwanag yung ano-ano yung lawak ng laser supporters. Kasama rin po diyan mga kababayan, yung mga gadget, mga electronics, mga electrical appliances. Palalagyan din po ng mga microchip yan. At that time, yung mga manufacturer po ng mga appliances, malamang doon po mag-uumpisa yun. Palalagyan po ng microchip yun, mga kababayan. Para kung sakaling manakaw yung inyong refrigerator na mayroong microchip. So malalaman po ninyo kung sino ang kumuha at saan dinala. So ganyan po ka-powerful po ang ating laser supporters, mga kababayan. So napakalawak po ng aking pwedeng i-discuss, mga kababayan. So dahil nga lang at hindi kasi ako kumpleto pa sa mga gamit ko during vlogging. At makikita nyo naman ang aking mga video. Wala po akong thumbnail at pati mga introduction. So makikita nyo, kumbaga parang hindi maganda ang aking video background. Pero tatandaan po ninyo, kahit naman hindi siya maganda, meron pong karunungan yung aking mga content, mga kababayan. Yun po ang wala sa iba. Ang laser supporters po ay nagsasabi po ng pangmatagalang solusyon po sa mga crimes and corruption. Meron po siyang karunungan. Karunungan na nanggagaling din po sa Diyos, mga kababayan. Sapagkat ang laser supporters po ay dinesign, created, discovered through the inspirational Word of God, where God can see everything. For the love of money is the root of all evil things. The life of Joseph, and peace will prevail soon, mga kababayan. So hanggang dyan na lamang po, mga kababayan. Naway ingatan po tayo ng ating Panginoon Diyos sa lahat po ng mga panahon, mga kababayan. Ingat po tayo. Salamat po.